nasa panahon na tayo na yung binibigyan ng importance yung mental health. But di kayo mag-umpisa din. Baka meron nga siyang Down syndrome. Ganun. Hello. Podcast Network Asia. Work Asia. Kala ko mag-i-intro pa ng gitara eh. Cool. Ito na ang unnecessary OBB. Walang di makatulong. Di makatulong podcast. Welcome! Ito na! Pepepem. Ayun, welcome. Tawa kami ng tawa, no? Tapos di pa pala nagpapakilala. Welcome, ako nga pala si Raf. At ako nga pala si CS. Pareho kaming aspiring Norem Podcast. Pareho kaming aspiring stand-up comedians from Manila. At ito ang Norem Podcast, pare. Norem, pare. Never nawalan. Never nawalan ng topic. Sa ngayon, pinifigure out namin kung anong klaseng topic yung pag-uusapan namin kasi kung saan kami napupunta pag mga social issues. Tapos napapadpad kami sa lugar kung saan wala naman na kami business doon. So, ngayon, parang mas na-enjoy namin yung pinag-uusapan yung buhay ng iba. Kaya siguro, moving forward, yun muna yung pagtutuunan namin ng pansin. Tapos pag may mga issues na hindi talaga namin kayang hindi pansinin, pag-uusapan namin. Pero sa ngayon, katulad nung ginawa namin, kumuha kami ng may letter sender ulit from Reddit. Tapos pag-uusapan namin yung buhay niya, yung problema niya, magbibigay kami ng opinion namin, pero again, you should know upfront na hindi namin intention makatulong. Ang intention lang namin ay makisawsaw sa buhay ng ibang tao. Kung gusto mong sundin yung mga advices namin, bahala ka na. Bahala sa buhay mo. Pero eto, walang kwentang source ng payo. Ngayon galing to kay Chicken Destroy. Ang pangalan? Chicken Destroy, pare. Chicken Destroy? Yan yung username niya. Ewan ko, kasi siguro may Chicken Joy na. Siya naman yung Chicken Destroy, pare. Diba? Napaka-talino mo, pare. Galing mo naman. To. Yung last na na letter sender ng babae, ngayon lalaki naman. So, I'm 29 male. Ay, wait lang. Bago may tuloy. Na-lighten up daw yung mood nung una naming letter sender. So, Alone Wolf Amira. So, ngayon, mas gagalingan namin sa pagbibigay ng walang kwentang payo para. Pare. So, ayun. Ang title nito, I'm 29 male considering breaking up with my girlfriend, 20 years old female, but she's a runaway. We currently live together and she has no other places to go. Trigger warning, suicide. So, magbabasa ako, tapos kung may gusto kang sabihin, magsalita ka lang, titigil ako. Sige. 29 male? 29 male, 20 years old female, live-in partners. Our relationship has been unfulfilling for a long time, and it feels like it's beyond repair. We've been in this relationship for a year and a half, but I've been stuck in this cycle of unhappiness for a while now. People have been urging me to end things with her for months. So, may ka ba? Initial 1 year? Na 1 year, no? 1 year pa lang sila, tas live-in. Tas unfulfilled. Hindi mo bago to yung huling binasa natin na letter sender. 8 months. 1 month nga eh. 1 month, 2 months pa lang nag-decide na sila. So, hindi na masyado nakakagulat. Hindi, pero yung, ano ba sasabihin ko dyan? Yung unfulfilled na. Yung isa may problema lang eh. Yan yung kaagad eh, unfulfilled ka kaagad. Ba't kayo nagsama in the first place? Hindi kasi siguro yung mga first few months na yung first 6 months, sobrang ang init. Yun yung hottest ng relationship niyo eh. Para masyadong physical touch. Tapos malandi pa kayo parehas. Tapos may din, diba? Unti-unti ding na humihina yung apoy, ganun. Tapos pagpapatuloy ko na yung pagbabasa. I ignored their advice. Yung sinasabi na in-urge daw siya makipaghiwalay. I ignored their advice, hoping that things would get better. But I finally reached my breaking point. I can't take it anymore. I used to be afraid of being alone, but now I crave my freedom. I want my life back, my hobbies, my social circle, my independence. But even though I know it's the right thing to do, I still feel guilty for wanting to end things.
I feel like I'm abandoning her even though I've tried my best to support her through her struggles. Masyadong big, ano? Walang sinabi kung bakit. Diba? Kasi ito yung side niya eh. Tapos, ayun yan, sobrang vague. Baka gusto mo lang talaga makipag-hiwalay. Napakadaling sabihing unfulfilled ka, tapos wala kang details. Ayusin mo naman, chicken destroy. Nangamoy, no? Hindi, joke lang yun. Hindi ka tanga. Ako bobo ako, pare. The truth is, ito pala eh. I can't keep living like this. I'm trapped in a relationship that's making me miserable. I know that I need to break up with her, but there's a complication. Ang haba, no? No. Ano ba? Puta, paikot-ikot ka eh. Ano ba chicken destroy? Nak ng puta naman, no? Pangit ng pangalan ni. I-edit ako na sa'yo eh. I know that I need to break up with her, but there's a complication. She's a runaway and doesn't have a good relationship with her family. She's nowhere else to go, so I took her in. I'm supporting her financially and starting to feel like I'm her sugar daddy. 20 anyos kasi yung girlfriend mo eh. Pinili mo yan eh. Okay ka lang. Ba't kasi nakipagrelasyon sa sobrang laki na agwat? Pero pwede naman. Meron akong kakilala na ganyan. Pero okay naman kasi yung babae. Hindi siya runaway. Ang ibig ko lang sabihin, pare, yung 29 tsaka 20 years old, ang laki ng differences mo. Yung, kumbaga, magkaiba kayo ng generation. Ayaw mo na, pare-pareho ng mga babae. I don't mind taking care of her, but it's the relationship itself that's driving me crazy. I've thought about the following options and I couldn't really do them. Alam mo, napaka-vague talaga, pare. Parang wala siyang sinasabi. Hindi niya tayo binibigyan ng things to work with. Baka ayaw niya ng ano. Bakit ka unfulfilled? Ano mga nagawa niya sa'yo? Ano ba? Hindi ba siya magaling tsumupa? Ano ba? Gusto niya. Ayaw niya na mag-share ng pera niya. Kasi wala siyang sinasabi niya lang. Gusto niya lang makipag-hiwalay kasi unfulfilled siya. Tapos, pinapaint niya yung babae in a bad picture. Kaya, mali lang pagkakaintindi ko. Pero kumbaga, parang sinasabi niya na ang daming nawala sa kanya simula nung naging sila. Yung hobbies niya, yung social circle niya, independence niya, ganun. Sa panong paraan? Kasi ayaw linawin mo kasi. Ayaw linawin ni Chicken. Chicken destroy, no? Alam mo, ikaw pare, parang ayaw ko na ituloy ito. Hindi, joke lang. I've thought about the following options and why I couldn't really do them. Number 1, straight up break up with her. She'd run away and might hurt herself. She has already attempted suicide and I can't bear the thought of being responsible for destroying her future. I'm torn apart by guilt and my conscience couldn't handle it. Naniniwala ka ba dun? Naniniwala ka ba dun? Yung responsible ka sa ano? Ikaw muna. Ikaw ang magiging... Ibabase ko dun sa sagot mo. Ako hindi kasi may sarili naman ng pag-iisip yun eh. Yun lang. Hindi ka responsible pero naintindihan ko nakaka-guilty talaga. Kasi parang ikaw yung magti-trigger nung ano niya. Nung suicidal attempt na... Ayun din, nag-agree din ako sa part na yun na bakit ako yung may kasalanan kung may gagawin ka sa sarili mo. Ano ka naman, adult ka naman. Kung kailangan mo ng tulong, magsabi ka, pero hindi yun yung... Hindi na na-clear out kung meron siyang mental health. Talagang suicide, marami lang siyang ano, no? Tsaka nag-attempt na eh. Nag-attempt na? Oo, sinabi dyan. Tama, no? So, ayun, kung para sagutin yun, ayoko yung ibibigay mo sa akin yung guilt. Yung burden. Yung burden na nagpakamatay ka dahil sa akin. Tapos ano pa yan eh, ang masama pa dyan, baka ikaw din ang balikan ng mga mahal niya sa buhay. O kahit runaway na siya. Ay, sisisi sa'yo. Ba't mo iniwan tapos? Pero hindi, kung malakas ang loob mo. Ba't ako? In the first place kayo ang napaka-unfair din kung halimbawa nag-attempt ka mag-suicide tapos ang isisisi yung significant other. Tsaka run away siya. Bakit? Dito, yung sinasabi ko yung ano lang. Yung in general. Hindi, yung nandito lang. Na ba't isisisi sa kanya. Kasi, Anyway, number 2, suggest that she go back home and probably save the relationship by having space between us. Nope, she doesn't want to go home. Yun yung isang option niya. Pauwiin muna, time apart para i-reevaluate yung relationship nila kung gusto ba nila magpatuloy dito. Kasi nga, ayaw niya nga eh. Ayaw umuwi ng babae. Oo nga, tapos unfulfilled din siya. Alam mo, may kaibigan akong ganyan dati. Ano? Unfulfilled? Hindi naman. Nagsama sila ng jowa niya. Tapos yung babae ayaw umuwi sa kanila.
Pero may problema sa bahay. Pero ang ginawa niya kasi, pinilit niya talaga na umuwi. Ayun, tas naayos naman. Tapos nakauwi na. Uwi, sabi. Ito pa masaya punta. Then naayos naman, parang, kasi tingin ko kung mahal mo talaga yung tao na yun, yung babae, hayaan mo siyang bumalik ulit sa family niya. At saka unless, isipin mo, 20 anos pa lang. Bata pa to eh. Pag inaalala ko yung mga decision making ko nung 20 years old ako, natatawa na lang ako eh. Kasi, akala mo ano ka na? Bakit? Hindi pa fully formed yung prefrontal cortex. Pero ayun, kaya never pumasok sa isip ko na makipagrelasyon sa mas bata sa akin. Kasi feeling ko, alam mo, may expectation sila sa kung anong klaseng relationship ang meron dapat. Yung romantic, ganun. Tapos, kailangan masaya palagi. Tapos, pag ewan ko, parang bata talaga tingin ko. Hindi naman ganun katanda, 28 years old na ako, pero parang bata sa akin ng mga ganun, may pagrelasyon ka. So, isipin mo, 20 years old ka, tapos 10 years old yung klase. Pedophile ganun. Nasa kilig yun eh. Nasa kilig stage pa. Yung mga siguro akala niya, pare, kasi yung mga nakikita mo nila na nakipagrelasyon sa mas bata sa kanila, siguro akala nila astig. Tapos nung nandun na sila, hindi pala talaga kami, wala pala talagang connection apart dun sa physical touch. Pinapraise, kasi minsan pinapraise yung mga ganyan eh. Yung chicks mo, senior high, ganun. Gumagana lang yan kila Gerald Anderson. Tsaka, si Gutierrez, matanda na siya si Julia. Ilan na ba siya? Kaya darin ko, 28 na rin nata. Ay, talaga. Pero ano pa rin. Hindi na dami si Julia dito, pare. Sige, iba na lang. Si Mikey, kilala ba yan? Andres? Hindi. Si Mikey, yung dating basketball player, tas na siya ngayon, social media. Si Good Job daw. Mikey Jordan? Basta yun. Good Job daw. PBA? 32 siya, tapos 22 yung jowa niya ngayon. 32 siya, 10 years na agwat. Hindi ko talaga Hindi mo siya kilala. Basta yun. Hindi lang talaga. Tapos okay naman sila. Para sa akin yung ganun. Inisip ko parang bata pa ito. Pero yun nga, siguro inisip nila, magjowa kaya ako ng senior high. Kasi ito yung edera ng senior high, di ba? Or second year college. Senior high 18 eh. Talaga? Tama ba? So mga second year college pa lang to kung titignan mo. Mga ganun. Yan. Ngayon, alam mo na, huwag ka na may pagrelasyon sa mga bata, pare. Bata yung tingin sa 20 years old. Hindi, ulitin mo pa. Halimbawa, nakipag-break ka dyan, ulitin mo pa. Saka, di ba? Ang talino mo eh. Alam mo, ikaw mana ka sa tatay mo. Ask help from family. Knowing her family, this would just complicate things even further. Also, my GF has access to her parents' FB. Weird, no? Gagawin mo dun, she would 100% think we're teaming up against her. Which she already thinks so. She might have depression. That's why she keeps thinking that each and every person is plotting something terrible against her. Feeling ko may undiagnosed shit dito sa girlfriend mo. So siguro, nasa panahon na tayo ng mental health, yung binibigyan ng importance yung mental health. But di kayo mag-umpisa dun. Baka meron nga siyang, Down syndrome, gano'n. Kaya wala. Ganda. Ay, ganda. Ay, no. Meron na tayo may kakat na may soundbite na tayo. Ayop ka. Pa-check nyo. Baka yung mata niya Hindi, tsaka hindi sinabi yung problema sa bahay, So, ito, number 3 yun. Parang ask help from family. Ayun. Ang weird na alam niya yung social media ng nanay ng magulang niya. No? Sabi na, grabe naman invasion of privacy yung ginagawa niya sa magulang niya. Baligtad. Dapat, yung iba nanay ang may may access sa social media ng anak Sila baligtad Gagi, may naalala ko. Sa Reddit ko rin nakita to Yung nalaman niya na minomonitor pala ng magulang niya yung laptop niya. So, pwede nila. Remote? Oo naman. Hindi ako natutuloy. Hindi, ibig sabihin na monitor ng magulang niya yung laptop niya. Kumbaga napapanood yung screen. Parang share screen. Parang parang may ganun na nakalagay. Tapos ilang years pa lang ganun. Sa tingin mo,
kahit magulang, okay lang yan. Sa akin, hindi. Sa akin, hindi kasi buta yung mga searches. Unless ano ka lang, mga 5-6 years old. Pero yung pag may utak ka na, hindi na siguro. Wala kasing utak yung mga 5-6 years old. Number 4. Tapusin nga lang natin to. She would 100% think we're teaming up against her. TH talaga tong babae. No? Tamang hinala talaga. Pero ano lang kasi, mga ganyan, alam mo yun, nakabase lang tayo dito sa mga sinasabi Oo. niya. Sobrang big nga niya magsulat eh. Hindi niya sinabi anong problema sa bahay. Kasi merong mga time na sinasabi lang nung ibang tao na may problema sa bahay. Pero ang totoo, sila talaga yung pasaway. Ilan na yung alam kong ganun. Mga ilan ba? Dami. So, ayun. Pero pag kinausap mo naman yung magulang, parang concern lang talaga sila dun sa anak kasi sobrang pasaway lang talaga ng anak. Yung anak mismo ang umaalis. So, ayun, hindi sinabi kung anong problema talaga. Tsaka hindi, yung paraan niya ng pagsusulat parang kasi kulang. Tsaka story. Baka siya yung story niya to. Yung side niya to eh. That's walang dahilan eh. Bakit ka unfulfilled pare? Give us something to work with. Kasi parang yung lumalabas lang, kulang siya sa'yo. Yun lang, unfulfilled ka, pero never ka nagbigay ng dahilan kung bakit ka unfulfilled. Sinabi mo lang matagal na kayo. Yun lang, 1 year. Ang tagal nyo pre 1 year. Tapos wala kang time sa friends, sa family mo. Bakit? Ano man pinipigilan ka ba niyang umalis? Papapigil ka naman. Wala namang sinabi. Ito yung number 4. Talk to her about the issues. I'm tired of this. Strong words. Kami rin eh. Kapagod na rin. For almost a year, I have always attempted to have a calm, open, and mature conversation with her. It always ends up with her taking things personally and just uses them to build up ammunition to use. Build up ano? Gusto ko yung mga choice of words niya dito. Sige. It always ends up with her taking things personally and just uses them to build up ammunition ng puta naman, makata, to use against me later on. Parang lang yan eh. Sinasabi niya. Kung sinabi niya lang nag-iipon siya ng bala. It's seriously tiring. I really love her. I tried so hard to be very understanding, but after a year of being constantly in this state, it's really, really exhausting. Ano ba yung state na sinasabi mo yung palaging unfulfilled? Na walang context. Suicide. Siguro yun yung niya, isa sa pinaka main problem niya. Pag iniwan niya, papakamatay yung babae. So, tapusin na natin ito. Hindi pa ba tapos? Dapat nga doon na tayo sa TLDR pero sige. I feel helpless and trapped. I want to prioritize my own well-being, but I can't help feeling like a terrible person for even considering breaking up with her. I know she's suffering from depression. Paano mo alam? Ano lang niya? Never naman na Na-diagnose. Tapos, dito sa mga option na binigay mo, wala akong nakitang option dito para tulungan siya. Really help her with her pag sa mental. Thinking, ganun sa mental. Ka lang, kawawa ka lang talaga. Hindi ko makalabas with your friends. I want to prioritize my well-being, but I can't help. Ang dami kasi sinasabi, pero yun nga, babalik na naman ako. Walang puro tungkol sa'yo eh. Kumbaga sa'yo, naikot yung relationship niyo eh. At least dito sa nababasa ko. Or yung impression na nakuha ko. I know she's suffering from depression. And her baka malungkot lang siya. Baka confused. Kasi wala siyang ginagawa sa bahay, siguro. Feeling ko. Nasa bahay lang siya, di ba? 20 years old. TikTok, ganun. Baka sumasayaw ng TikTok, ganun. Kaka-social media niya. And her deep-seated trust issues make it hard for her to trust anyone, including me. I've tried to be understanding and supportive, but it's taking toll on my mental health. I've struggled with depression and suicidal thoughts myself, and I never thought I'd be in a situation where I'd be considering leaving someone in need. But I can't keep sacrificing my own sanity for the sake of this relationship. I don't know what to do, and I feel like I'm at my wit's end. Please, I need serious advice. God damn, man. Sana may serious ka din na kasi yung paraan niya ng pagsusulat dito, siya yung Siya yung kawawa. Ganun. Sana binigyan mo man lang ng context kung bakit. Ito yung TLDR. I'm considering ending my unfulfilling relationship. Vague. But hesitant because my partner is a runaway nowhere else to go and has attempted suicide before. I feel guilty for wanting to end things, but I can't keep sacrificing
my own well-being for the sake of the relationship. Gusto mo magbigay o gusto mo basahin ko yung mga comments? Anong niya? Yes, Nagkakaroon na rin siya ng mental health issues dahil dyan. Tapos nagkaroon na, katulad nung partner niya, meron din siya mga suicidal thoughts dati na siguro ayaw niya matrigger din. Pinangatawan na nila yung relationship. Honestly, wala sana akong pake dito pero feeling ko marami mag-a-agree sa akin dito Gusto mo basahin natin? Sige nga. Comment? Sabi ni Nelumbo, Lucifera, 123. Magiging devil's advocate ako sa'yo ha, pero kasi naman I know age is just a number pero sa ganitong age gap na halos isang dekada, hindi mo may expect sa karelasyon mo na magiging ka-level mo ng maturity, lalo na't may Down syndrome siya. Lagdag ko lang. Wala yung may Down syndrome. Gets ko yun, 30 years old and ang isa din, 40 years old, yung isa pa. Kasi matatanda na yan Napagdaanan nila yung real world. Itong Jeff mo, nag-aaral pa. Hindi pa nakaranas. Inasum na nag-aaral na. Never. Wala naman sinabi nag-aaral. Hindi ba sinabing pinag-aaral niya? Wala, no? Sugar daddy lang. Wala sinabi. Nagmumukha lang sugar daddy. Oh, mukha nag-aaral pa nga to. Pero inasum nito. Pero sige. Malay mo. Nag-aaral pa. Hindi nakaranas ng magtrabaho o maging independent. Hindi ko sinasabing mali ang relasyon nyo. Ang gusto kong ipunto ay expected na may ganitong malaking difference sa inyong dalawa, lalo na sa pag-handle ng mga problema sa isang relasyon. Teka, ako ba nagsulat nito? Yun din nasa isip ko Sobrang laki ng age gap nyo. Magkaiba kayo ng paraan ng pag-iisip. Magkaiba kayo ng experiences sa buhay. Nakapag-work ka na. Ito, papasok pa lang siya sa workforce. Kaya na anong alam niyan? School? Sabi ni OP, nung nag-post, sabi niya, I'm with you on this one. Imagine if OP, hindi pala siya. Ito pala. Sorry, I didn't specify in the beginning yung duration of our relationship. It was a year and a half at the time of writing this. Hindi nakatulong. And believe me, I've been dating around my age. Ito yung first instance that I fell for someone with such a huge gap. And I wasn't aware at the beginning, I swear. And I admit that was my mistake. Siguro, ang main takeaway ko talaga dito is to know someone's age muna before letting myself fall. Hindi. Di ba yun yung pinakamahalaga? Alin yung age? Oo, sabi niya. Siguro ang main takeaway ko talaga dito is to know someone's age. So nung nagkakilala sila, inassume niya na na kasi tandaan niya. Edad, ganun. Pero ako kasi sa age, pagdating sa age, it comes with yung maturity kasi comes with with experience. Oh. Para sa akin, hindi siya sa age. So kahit 20 ka na, or 18, 19, kung tama naman yung tama yung pag-iisip mo, ano ba yun? Basta yung may experience ka na, mas nagmamature ka Tama naman. Kaya yun, siguro, ano ba masasabi ko? Pag ako, kilalanin mo muna talaga. Una ko alamin yung edad niya. Pakita mo na NSO. Pahingin mo na dapat hindi ka below 18. Oo. Yun ang first. Sasabihin niya, ilang taon na ba? 20. NSO muna. 25 mukha kang 16. Naloko ba ako? So, ayun. Sabi niya, before letting myself fall, I didn't bother kasi before since I just assumed she's already in her early 20s. She does look older than her actual age group and it has fooled a lot of people. She could say she's 25 and no one will doubt it. Opposite sa case ko where I've been told na I look way younger than my actual age. Flex. I look like I'm still in my early 20s daw. Flex. Kaya we found out during that time na it was really funny and that isa rin yun sa mga naging common ground namin. Alin? Na nagpa-flex. And there's that age is just a number thing as long as it's within legal bounds, of course. But now I'm thinking maybe it does matter. Third request. Ang daming request na talagang. Request ng? Kasi masyadong mahaba tapos kulang-kulang yun. May moderator kasi dito sa relationship advice. PH. Tapos pag kulang yung mga binibigay mo info, napaka-vague mo, ganun. Ay, isasabihan ka. Ay, kukomentan ka. Eto, sabi dito, you can break up but still support her until she gets back on her feet. Baka ito na din yung push so she can become independent. Honestly, kung able ka naman, kung financially able ka naman, bigyan mo siya ng time. Kung kailangan mo siyang rentahan ng 1 bedroom or studio apartment, bigyan mo siya ng 2 months para mag-isip. Kung ayaw niya talaga umuwi, kung kaya mo naman, di ba, gawin mo. Pero yung best case scenario talaga dito, balik mo siya sa kanila. Or kausapin mo siya ng mabuti na sabihin mo yung totoo. Huwag ka nang ligoy-ligoy. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Sabihin mo yung totoo nararamdaman mo na hindi ka masaya. Pwede mo sabihin yun. Tapos, maganda rin siguro na kailangan nyo ng time apart. Kasi hindi lang yung babae yung nasa relasyon. Doon ka rin. Two-way street yan. Pero tingin mo, pag sinabi niya yun, given yan sa sinabi niya, maintindihan siya ng babae. Syempre hindi.
sa pagkakapinto sa babae. Siguro yun din ang kinakatakot niya. Parang feeling ko magwawala pa, ganun. Pero, hindi mo cargo yan eh. Totoo. May pamilya siya, 20 years old pa lang siya. Sobrang bata niya pa. Hindi ba siya pinag-aaral? Wala kasing context eh. ayun. Kulang eh. Tapos, wala talaga akong nakikita ang ibang pwedeng gawin kundi ibalik siya sa magulang niya. Kung ganun pa rin siya, siguro kailangan nyo na mag-involve ng barangay. Oo, pwede. Ano ba? Hindi siya DSWD. Hindi naman siya minor. Hindi, kahit yung mga restraining order lang. Sabihin, tas ano ba pwede paggawa dito sa taong to? Kunwari i-date mo siya. Tas saan? Kunwari lang. Hindi, sa pinaka... i-set na natin yung setting. Sabihin mo, mag-chat. Anong unang chat mo sa kanya? Kung ikaw tong si Chicken Destroy. Pipiringan ko siya. Tapos, sama ka sa akin, i-date tayo. Tapos, uuwi ko sa bahay. Sabi mo, magbubuk na ako ng Grab sa sa Cubao. Food trip tayo dun. Tapos, tapos, tulog ka muna, medyo malayo eh. Tapos sabi niya, parang alam ko tong direction na to. It's a prank, baby. It's a prank, B. Talaga eh, parang, ang layo kasi ng niyo. Ng agwat nyo, utak nyo. Feeling ko paulit-ulit na lang tayo dito eh. Pero alam ko rin na alam niyo na yung sagot. Sa tingin mo, nung sinabi niya kasi nung nagkakilala sila na hindi niya pa alam na ganun, tingin mo hindi niya mapapansin yun? Alin ba? Ano bang? Yung ugali na ganun. Ay, hindi kasi best foot forward palagi eh. Hindi ko rin kasi nung ba't siya unfulfilled eh. Pero sige, magbigay na lang tayo ng generic na advice. Unhelpful advice para kay Chicken Destroy. Una sa lahat, ang una ko may advice sa'yo. Manghingi ka ng NSO. Mahalaga yung NSO eh. Tsaka, sa relasyon. Huwag ka nag-a-assume. Ang pinakamahalagang advice, pag magpo-post ka sa Reddit, kompleto dapat. Bigyan mo kami ng ng context. Bigyan mo kami ng dahilan kasi yung na-feel ko throughout dun sa letter niya, ikaw, siya na lang yung logi. Tapos, kumbaga, kasalanan lahat ng babae. Baka may mali ka rin. Kaya, nagiging ganun siya. Pero, pwede, baka may history siya ng syndrome? Ano ba? Cheating, ganun. Di ba? Pero, 2 months pa lang kayo, ganyan. Yung tawag dito. Bata pa yan. Yung vibe na nakukuha ko habang binabasa ko siya. Kasi parang magaling magsulat eh. Siya? Parang manipulator. Feeling ko, Pwede. Feeling ko, may bago na siyang 20 years old. Ngayon, kailangan niya ng i-chat ng isang 20 years old kasi magka-21 na. Ang niya talaga. Mas niya 20. Wala ka nag-gusto idagdag. Wala na akong madagdag dito eh. Sa susunod. Ito, basahin natin one last. Tapos, sige. tapusin na natin. Hello, curious lang how you even started a relationship with your GF since you guys have quite a bit of an age gap. It doesn't look probable that you guys would run in the same circles kasi. That said, mental illness may explain but never justify bad behavior. Sure, she may be suffering right now, but that doesn't mean it's okay to make you suffer in return. But you really did your best to support her through this naman, diba? But you couldn't even muster a bit of gratitude. Kawawa naman yung babae. Recently. Sobrang bare minimum na nga lang na hinihingi mo, hindi niya pa mabigay. And yung pag-isolate niya sa'yo from your friends and support group, that's not okay between healthy couples. That's also not okay here. I hope you can get the courage to break up with her kasi you already know she's chipping away at your sanity too. Does she have any other friends or relatives that can help support her if hindi talaga sa mom niya? Even if she doesn't want to go back home. I think she's also not in a capacity to make rational decisions. She's a threat to herself at this point. So either you keep obliging her and endure more of this kulungan in perpetuity since she doesn't have the will to get well or coordinate with her parents. For your sake, you have to let this go. You did your best naman, diba? But you can't choose someone who doesn't want to be saved. Wow, ganda na. She has to. Ano sabi? But you can't save someone who doesn't want to be saved. She has to choose to get better first. Sabi ni OP, we met online, no direct circle, pero we met through a certain page. Thus, we discovered our interest and it started from there. I felt, tas nanligaw ako. Found out about her age later on, pero I have already fallen for her, so di na ako matras. In the beginning, she does seem more mature than people her age. Until ngayon ko lang na-realize na it was just cynicism and not really maturity.
Kung ambivalent man ako, I'm still in a favor of ending this kasi I do feel na it's already beyond repair. That being said, I have two problems. Not knowing how to do it, how to deal with the guilt. Gusto ko na nga ipa-intindi sa kanya yung about sa condition niya and how it explains her behavior, but at the same time, it affects me. So I told her to consider it din kahit paano. I'm hit with a wala akong pake. I know she's not doing it on purpose. It was just her emotions and defense mechanism taking over her. And indeed, she has relatives na pwede naman siya patuluyin. Matagal na yun sinadjust ng papa niya, but the thing is, ayaw niya. She'd rather wander around aimlessly and possibly harm herself, which is really alarming. Kaya ako nakakulong talaga sa sitwasyon. Dapat kanina niya pa sinabi yun, no? Yung ayaw ng papa niya. Ay, gusto ng papa niya. Siya mismo yung ayaw, yung babae. Ayaw. Matigas mo yung matigas ang ulo. Pagkaka-paint nga niya, talagang matigas yung ulo talaga. Ako nga, parang kung magiging sympathetic tayo, dito sa nararamdaman ni empathetic pa. Ni Chicken Destroy. Kung ikaw yun nasa kalagayan niya, tapos ganun yung partner mo. 10 years yung age gap nyo. Tapos, yun nga, feeling mo wala nang pupuntahan yung relasyon nyo. Tapos yung girlfriend mo may suicidal tendencies pa. Anong sa tingin mo yung gagawin mo? Tapos, kung ipapasok mo ba yung guilt na baka ikaw yung magdadala, ipapasan mo yun sa buong buhay mo na may taong namatay dahil sa'yo. Madali kasing sa totoo lang, madaling sabihin na hindi mo, ayun sinasabi ko kanina, hindi mo responsibilidad. Kung may gawin siya sa sarili niya. Pero kung ako'y nandun sa ganung sitwasyon, syempre hindi ko rin iiwan. Pero at least sa magagawa ko, siguro, tulungan ko na lang din in any way. Yung sa tingin mo yung totoong gagawin. Tingin mo yung realistic mong gagawin. Yung base sa pagkakakilala mo sa sarili. Sa sarili ko. Tingin ko, hindi ko iiwan. Tutulungan ko na lang kahit saan paraan. Besides, partner ko naman in a relationship naman kami. So, yun yung pinakamaganda kong gawin. Siguro yung sinabi mo din kanina, barangay niya. Hindi sa mental health. Face to face. Baka may maitulong ang mga psychiatrist. Ayun din, kasi 1 year pa lang kayo, tapos, yun sa parang ko na pag-iisip, hindi kasi ako perfect na tao eh. Hindi ko nakikita ayun din, tulad sa amin, madali magsalita. Pero yung honestly, sa pagkakakilala ko sa sarili ko, i-risk mo. Ipapatumba ko siya. Para hindi. Para ikaw na, rekta na sa'yo yung sisi, di ba? Una sa lahat, gagawin ko, i-involve ko yung barangay. Kasi kung ako, girlfriend ko yun, tapos ayaw niyang kulit niya talaga, ayaw niya umuwi, ganun. Feeling ko magkakasigawan lang kami nun. Pwede ba yun? Pwede bang ipabarangay yun? Ang alam ko pwede sa barangay pag sinasaktan ka. Hindi, kahit yung sabihin mo lang, ayaw umalis sa bahay, ayaw, nakipaghiwalay ka na multiple times, ganun. Pwede yata yun eh. Hindi pa naman siya nakipaghiwalay. Makipaghiwalay muna siya. Ayun. Kasi wala namang kumbaga walang way around it. Yung huling-huli mong gagawin palagi, yung makipaghiwalay sa kanya, no? Kasi kasalanan mo yun eh. Yung gaslight pa, no? Yung, buong tema nitong natin, vague. Netong episode na to. Tapos napansin ko na wala tayong pakipaglalaki. Kaya sa susunod, babae yung para careful tayo sa mga sinasabi natin. Kasi, isipin ko na pag wala talagang kulang-kulang info niya. Oo, yun. Siguro, kahit lalaki naman siya eh. Ang sarap lang maging harsh sa lalaki kasi lalaki tayo. Tapos pag yung babae, medyo pa tayo. Baka naman kasi ganito yung nangyari. So, sa susunod, babae na lang din. Ba't kasi nagsusulat? Alam mo, kung totoo ang lalaki, hindi ka na magsusulat sa Reddit, iinom mo na lang to eh. Tapos kakausapin mo na yung magulang nung... O kaya mag-open mic ka, doon mo pag-usapan. Alam niyo, may girlfriend ako. Oo nga. Physical touch. Raymond Wood na naman. Alam mo, gusto ka pa bagdagdag? Ako wala na. Wala na rin. Dito sa kuya, parang feeling ko alam niya na yung mga dapat niyang gawin pero ayaw niya lang. Kasi yung mga binasa nating comment, parang alam niya na kung ano yung mga tanong sasagot niya. Gusto niya lang nang may magko-confirm para sa kanya. Yung parang sinasabi mo dati na alam niya na yung gusto niyang sagot, gusto niya lang nang may kakampi siya. May agree, para walang guilt masyado. So ayun, kung may gusto mag-send dyan ng letter sa Reddit, kukunin na lang namin doon. Hindi na kami magpapaalam. Chicken Destroy, you're on your own, buddy. Kasi hindi naman namin intention na
magbigay ng sound na advice. Gusto lang namin pag-usapan yung buhay mo. Sa pagtawanan gano'n. So, ugali. Napakasama natin. No? Pero good luck. Sana, in the end, it all works out. Work out fine. Sa huli, sana okay lang. Sana maging okay yung mga ganyan. Alam ko mabigat yung mga ganyang klase ng sitwasyon. Na, kasi ayoko rin yung pinaparamdam sa akin yung guilt eh. Just sobrang nagustuhan ko yung sinabi ni Sa na wag mo na iligtas kung ayaw na mo magpaligtas. May sinabi bang ganun na ayaw niyang magpaligtas? Kasi parang sobrang tiga yung yung ini-imply nung lalaki. Na shadow tayong one-sided kasi. Next time nga babasahin ko muna bago natin basahin dito, no? Kasi sinend ko parang na-clickbait din ako. Sabi ko parang okay to Tapos may warning suicide, sabi. So, next time babasahin ko muna tapos titignan ko kung worth our time. Kasi parang feeling ko ang dami nating questions. Tapos walang masagot. Magka-comment ka ba dyan? Wala na, hindi na. Itatapon ko na lang ito sa ether ng Spotify. Kung nakikinig ka, maglalagay kami ng reply button, comment section sa Spotify. Ilagay mo kung anong nafe-feel mo kay Chicken Destroy. Kung anong dapat niyang gawin. May gusto ka pa ba idagdag? Wala. Akala ko si Chicken Destroy ang sinasabihan mo kung nakikinig ka. Kasi malalaman yung identity niya. Anyway, kung umabot ka hanggang dito, thank you so much for listening. Yeah, salamat. And sa podcast na to, again, we're both aspiring stand-up comics kasi yung isa champion. At di ko alam kung paano tatapusin yung podcast. Kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala. Walang ba.